Ito na guys, kailangan natin pumunta sa kabilang bahay. Merong maliit na emergency. Meron daw pinhole leak doon sa basement, doon sa laundry room. So, yung plumber ko won't be available until Saturday. And wala naman ako yung panghinang batawag doon. So, kailangan DIY YouTube remedyo muna. Let's go! So ito guys, nandito tayo dun sa laundry room sa kabilang bahay namin. And ito papakita ko sa inyo nangyari, okay? So ito, kita nyo, di ba basa? Yan. Dahil ito, yan. Merong pinhole leak na, I don't know, dahil matanda na yung bahay eh. So it was spitting water out. Just a little pinhole leak. Enough to cause, you know, trouble. Ayan, nabasa siya ng konti. Tinawagan ako nung panganay namin, sabi, oh, there's a pinhole leak in the furnace area. Dahil ito yung furnace, right? And like I said, I don't have my mechanic, yung plumber ko, si Kuya Babet, he won't be available until Badu yata. So, ni YouTube ko, sabi ni YouTube, go get a clamp and go find like a piece of rubber, i-clamp mo. So yun, wala na siyang tulo ngayon. Nice and dry, di ba? You know, nice and dry. So, temporary fix para hindi siya nag-spit ng water all over the place until Saturday when Kuya Babet can come over and cut this pipe tapos solder niya, di ba? Another day in the life of a landlord. Kala nyo madali, ah? Another problem that I have, hindi problema to, but you know, kailangan malinis itong backyard namin. Hinihintay ko pa itong mga punong to makalbo, parang si Kuya Puto, para isang linisan na lang. As you can see, a lot of leaves. Ito hinangin daw ng isang araw. Tatanggalin ko na rin itong gazebo na to, papalitan ko ng bago. You know, it served its purpose, but kita nyo guys, ayan o, punong-puno, as in punong-puno ng leaves. Let's go up the deck here. Ayan o. Ay nako. So ganyan ang itsura ng backyard namin sa kabilang bahay. Problema kasi dito guys, ang daming puno. We're surrounded by trees. During the summer, ayos yan. Ayos na ayos yan dahil privacy, diba? Kaya alam, pagdating ng fall, man, sakit ng ulo dahil kailangan linisin. Ito, sa likuran ng deck, sa pool area. So lahat yan galing doon sa city. Dapat sisingilin ko tong seating to dahil gulo nila yan, diba? But you know, it's my responsibility. But yeah, yan. So yan. Yun. By the way guys, itong pool di na namin binuksan ngayong summer dahil wala namang gumagamit eh. Next year na lang siguro. I guarantee you punong-puno ng leaves yan. So pag nalinis to, sometime this week, my friend Lucky, he's the guy that does everything lawn maintenance wise pagdating dito sa kabilang bahay. He'll clean all of this up and it'll be a lot better. Papakita ko sa inyo itsura pagkatapos ng linisin. He does it for me every single year. Yan o. See, lahat yan galing sa city dahil itong mga punong to, sa fence line naman yan eh. It's on the other side of the fence line, so it doesn't belong to us. It belongs to the city, but yet, responsibility namin yan. Ang dami. Dilinisin lahat nila yan. And yeah, maybe next year na lang tong pool na to. Alam mo, nung dito kami nakatira dati, parang oasis to, ang ganda. As in, para kang pumunta sa resort. Ganun talaga eh. Pag nagre-renta ka ng bahay, you can't expect your tenants, like I said this many times before, you cannot expect them to treat it the way that I used to do. So, kailangan na matibay yung dibdib nyo. Ako, nung umpisa, hirap na hirap ako dun eh, dahil di ko matanggap. But then, sabi ng mga kaibigan ko na nagre-renta din ng mga bahay, sabi nila, don't take it so personal. Think of it as a business, right? But yeah, dati, parang resort to. Gabi, araw, it doesn't matter. It's like an outside living space ngayon. Yan. It's okay. But yeah, ganyan itsura ng backyard namin ngayon.
So maybe Thursday, maayos lahat yan. Magiging malinis ulit lahat yan. Ayun guys, tapos na tayo dito sa kabilang bahay. Ayan, lilinisin din na Lucky yan. Hopefully Thursday. And then aaliwalas ulit siya dahil makating mata ko ngayon eh. Kati. Anyways guys, meron po tayong mga utos galing kay boss. Punta tayo ng Costco. Meron ng grocery list eh. I may have to go to like 3 or 4 different grocery stores to make this list come true for Mrs. Dahil yung trabaho ko ngayon, samahan niyo ako. Let's go. Ayan guys, nandito tayo sa Costco. Dahil nawalan tayo ng toilet paper. Si Mrs. ko, she refuses to buy or use any other brand. Gusto niya yung Kirkland. Oh, $99. Not bad. So, problema dito sa Costco, pag pupunta ka dito, madaling gumasta. Ibig kong sabihin, kuha ka dito, kuha ka doon, next thing you know, $300-400 na yung bill mo, right? Pero parang nakakaaliw. And I'm pretty sure ang dami yung mga vloggers na nakikita sa Buhay Canada platform na punta ng Costco, and I'm one of them dahil nakakaaliw talaga. Kaya lang kailangan mag-ingat ka. Yung mangga. Pero $14. So, advice ko, kung pupunta kayo dito, siguraduhin yung listahan nyo lang ng bibili ninyo. Dahil ang hirap umiwas, ang daming temptation dito. Kaya lang pinakamura yata na kahit na anong product dito, it's like $8. Bihira or wala kayo makikita na produkto dito that's usually under $8. Maganda dito sa Costco namin sa Brantford. Walang tao masyado pag weekday. So dito sa Costco, sabi nila maganda rin yung mga karne. Problema lang, sobrang mahal dahil binibenta sa iyo yung mga malalaking cut katulad nito. Ito $266. So sabi nila, pag hihiwain mo ng isa-isang maliliit, at the end of the day, mas mura. Pero ang hirap, ang sakit niyan, $266 plus tax, $300. Ito naman, $77, $78, $105, $86. Medyo kamahalan siya. So, I don't know. Sabi ni Mrs. sa booking ko daw kahit minsan, pero yun na, $252.66. I don't know how I feel. Bibili ko $300 na baka or na karne. Dati nung bata ako, pinadala ko nung dad ko dun sa Stouffville, Ontario. Merong farm dun. Bumibili siya ng isang buong baka. Tapos hinihiwa-hiwa nila. Alam ko dati, that's like what, 30-40 years ago. And iba presyuhan nun. Pero ngayon, sobra talaga mahal, oh. $214. So hindi ko makuhang gawin sarili kong bumili dito ng karne. Pumupunta lang ako dun sa butcher shop namin dito sa Brantford. Mas mura siya, plus you know, yung portion size para iwas freezer, diba? Ito na, $24, $23.99. Walang choice eh. Siguro sa regular na grocery store, makukuha ko to for $20. Pero sisigawan ako ni Mrs. So it's not worth it. Nung single ako dati, nasa apartments ako. Bibili ko yung tig $10 ba yun? 16 pack. Isang taon na sa akin yun. Pero pag binibisita ako ni Mrs., isang buwan. Ngayon ito, siguro mga 2 buwan ubos agad. Uy, sale ang Pepsi. $12.79 for 32. Kuha tayo ng isa.
Ay, magagalit na naman si Mrs. sa akin nito, pero ayos lang yan. I just wanna make sure na merong ganyan sa bahay. Dahil mura yan. Kung $13, $12.79 each. Ayos na yan. Tapos, bili natin ng chicken pot pie si Bunso. Paborito niya ito eh. Sabi niya, you know, $11.99, $12 for chicken pot pie. Lagi sa akin binibili ni Bunso yan. Tapos, kailangan natin ng keso. Dahil wala tayong keso sa bahay. Magkano ba yung keso? Ito yung gusto ni Mrs. eh. Itong saputo. Yung ganito. Pero gusto niya yung Havarti. Yan. We'll get this Havarti. $13.99 siya. Okay. Tapos, ano pa ba? Pansin nyo, nagmamadali ako dahil ayokong matukso. Inukwenta ko sa utak ko din habang umiikot tayo because I don't wanna go over. Sabi ni Mrs. gusto daw niya ng manok. And yung manok dito, $8. You can't beat that. Saan ka makakakuha manok buo? Niluto na, pwedeng kainin, $8 lang. Kakuha tayong isang ganyan. Yes. Tapos ano pa ba? Kailangan natin ng tinapay. Wala tayong tinapay sa bahay. Naubos na rin. So guys, ayan no. Bumili tayong chicken pot pie, case of Pepsi, some cheese, some chicken, and toilet paper. Naka $76.57 tayo. Yan no. Not bad. Come on, let's go. Pumunta tayo sa totoong grocery store for the rest of our grocery list para makamura tayo ng konti. Plus, di naman natin kailangan yung bulk items, diba? Tato lang kami sa bahay. Hi there. Yeah, thank you so much. Have a good day. Let's go, guys. Let's go. So I guarantee you in the next 15 to 20 days, araw-araw itong parking lot na ito magiging punong-puno dahil Pasko, di ba? It's gonna be crazy. So I have to pick up some vegetables and a bunch of other little things. Pupunta tayo siguro sa No Frills na lang dahil it's my favorite discount supermarket. Makamura ng konti. And then uwi tayo luto tapos kain. Let's go, guys. So guys, nagsinungaling ako. Hindi tayo pupunta sa No Frills. Pupunta tayo, ayan, sa Food Basics. Dahil nakalimutan ko, itong Food Basics is right across from the Costco. Ayun, di ba? Tanong nyo siguro, Kuya Puto, ang dami yung stopover. Ba't di mo nalang bilhin lahat sa Costco yung kailangan mong bilhin? Alam mo guys, kuripot ako eh. Ako yung nag-handle ng pera sa bahay namin, di ba? So I do my very best para maghanap ng magagandang deals. And napansin ko po kasi, sa Costco, yes, ang gaganda ng tinda nila. Yes, masasarap yung tinda nila. Lahat fresh, pero sobrang laki ng mga portions. So, last year, nag-experiment ako nung nagbukas tong Costco ito. Diyan ako bumili ng mga grocery. Napansin ko, ang dami kong tinatapon. You know, bibili kong mayonnaise, ang laki nung timba. Di naman nauubos. Tapos natatapon lang dahil na-expire, di ba? Bibili ako ng karne. Hihiwa-hiwain ko, pero problema doon, it ends up getting frozen. Tapos, you know, nakakalimutan mo sa freezer and it's not fresh anymore. Bibili ko yung mga sabon-sabon. Yeah. So napansin ko, for some things, para sa pamilya ko, nakaka-save kami. Like yung itlog, $10 for 30 pieces. Mas mura yung kumpara sa mga grocery stores. Yung $10 milk na sinasabi ko na gusto, kailangan ni Mrs. dahil lactose intolerant siya, right?
Sa grocery store, it's like $6.50 to $7 para sa karton. Dito nakukuha ko yung Natrel for like $5.50. The same thing can be said for butter. Yung manok na rotisserie, pag walang magluluto sa bahay, dito lang ako kumukuha, $7 lang or $8, sorry. Everywhere else, bibili niyo yung rotisserie chicken na yon, it's gonna cost you like $12. Doon, okay, sa street merong doon, di nyo nakikita ngayon, but merong Zehrs na supermarket doon. Binibenta nila same rotisserie chicken, kung tutusin mas masarap pa nga yun sa Costco, pero doon sa Zehrs binibenta nila for $14. Diba? So certain things, it's okay, but for the most part, I split my grocery shopping between Costco tsaka mga local discount grocery stores, diba? Pero yung toilet paper, $24 yata kuha ko doon. I have no choice. I have to buy it there dahil sisigawan ako ni Mrs. if I buy anything else besides the Kirkland brand na toilet paper dahil favorite niya yun. Anyways guys, I'm gonna go inside first. Tapusin ko na to para makauwi ako.